Ito mga boys, pag-usapan natin yung interest ng Amerika sa Pilipinas. Sa tagal-tagal na po ng panahon, mula pa noon na binenta ng Kastila sa mga Amerikano ang Pilipinas, at kunwari, ito po hindi ho ito imbento. Alam ko marami pong nakakaalam sa atin na sa istorya ho ng ating bansa ay binili ng Kastila, o binili lang ang mga Amerikano ang Pilipinas sa Kastila, at sila ay nagkunwari naggera, pero yan naman po ay talagang binenta. Doon ho nagumpisa talaga ang isang hakbang, o doon ho nagumpisa talaga ang mga Amerikano na manghimasok sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. Yan ho ang istorya patungkol doon sa US mula noon hanggang ngayon. Bakit patuloy pa din po ang dikit ng dikit ang mga Amerikano sa Pilipino? Ito mga koys, mga par, hindi ito, kumbaga, masyado na itong gas-gas na pag-usapan natin ang patungkol sa interes ng Amerika at sa Pilipinas. Ano ba talaga ang kanilang malalim na kagustuhan? Ano ba talaga ang kanilang mabilis, madalian o pangmatagalan na interes patungkol sa Pilipino, patungkol sa Pilipinas? Kasi nakakasawa na itong tungkol dito sa Amerika at Pilipinas. Kumbaga gas-gas na masyado ito kung itong pag-uusapan natin. Pero ito mga koys, huhukayin lang natin. Kumbaga, hihimay-himay natin ng kaunti. Ano ba talaga ang interes ng Amerika? Kasi mula pa noong panahon ng mga Kastila, andito pa rin sila sa ating bansa. At nagkaroon na nga tayo ng sarili nating kalayaan, pagiging independent mula sa kanila, dahil sa anumang mga dahilan ay natili sila ng maraming taon sa ating bansa. Ano ba talaga ang interest ng Amerika sa Pilipino, sa Pilipinas? Ano ba talaga mga boys? Baka itong ating pag-uusap o itong marinig nyo sa atin, matatalakay natin, baka meron pa tayo hindi napapag-usapan. Alam nyo mga koys, pagdating sa technology, ito, premise lang po ito mga koys. Pagdating sa technology, alam nyo mga koys, advanced talaga ang Amerika. Maniwala po kayo sa akin. Yung kanilang technology na inilalabas sa market, sa website, at sa ano pa mang mga, o kaya sa social media, kasi may social media na ngayon. Alam nyo mga koys, ang nilalabas nilang mga technology ay hindi ho talaga yan ang talagang pambato ng Amerika. Advance ho ang Amerikano kumpara sa halos sa buong bansa, sa buong mundo. Advance sila ng 20 to 30 years. Ayan ho ang aking opinion at yan ang paniniwala ko. Pwede naman po kayo mag-comment dito sa aking sinasabi, pero natuklasan ko yan sa aking pagsasaliksik. Ito example lang po bakit ito sinasabi advance sila ha. Alam nyo mga koys, yung ginamit sa Apollo 11, ito masyado na tong matandang usapan, yung Apollo 11, yung na pinag-uusapan yung paglanding sa moon. Yung ginamit po nila na glass panel na bulletproof po yun yung ginamit sa Apollo 11. Sa istorya po, sa kasaysayan ng technology, wala kang mababasa na bulletproof nung araw. Kailan ho ba lumabas ang bulletproof na kumbaga available sa market? 1980s. Ang Apollo 1960s. Kahit do your own research po mga koys, yung bulletproof na yan, 1980s yan kung hindi ako nagkakamali, pero ako sigurado ako diyan talaga ipinakilala sa market yung bulletproof na yan. Pero 1960s pa, ginagamit na ng mga Amerikano yan doon sa kanilang equipment na kung saan sila ipapunta doon sa buwan para maglanding, yung Apollo 11, kung hindi nagkakamali, 1969. So ang gusto kong makuha ninyong sustansya dito mga koys, kung mag-a-analyze talaga tayo ang technology ng Amerikano, yung nasa market nila, na kumbaga sa tingin ng ibang mga lahi, ibang mga bansa, masyado ng high-tech at masyado ng advance, mga koys. Pero kung susuriin po natin mga kuya, talaga namang advance sila ng 20 to 30 years. Anong ibig sabihin? May kinalaman po kasi ito
Bakit ang mga Amerikano nananatili o gustong laging nakadikit sa bansang Pilipinas? Yan. Alam nyo, isa sa mga dahilan dyan, meron silang technology, meron silang mga equipment, advanced, meron po silang nakikita sa Pilipinas. No? Meron silang nakukuhang information sa Pilipinas. Tayo lang mga Pilipino, ang bansang Pilipinas, walang kakayahan para malaman po yun dahil hindi naman tayo sa ngayon, hindi tayo masyadong advanced pagdating sa technology kumpara sa mga Amerikano. At hindi lang mga Pilipinas yan, may maraming mga bansa na kung saan ang mga Amerikano na meron silang nakikita na hindi alam na mismong bansa. Pero dito sa Pilipinas, mayroon silang nakikita. Maaring ito ay kayamanan. Siyempre, maaring kayamanan niya, sigurado yan. Na kung saan, bakit sila nanatili? Talagang dikit na dikit. Bakit lagi silang, biro mo, superpower sila? Ang Pilipinas, hindi naman. Bakit patuloy pa din sila na nakikipag-ugnayan sa Pilipinas at nananatiling yung partnership na yun? Kaya nga itong meron tayong kasunduan, 'di ba? Sa Amerikano, treaty. Yung treaty natin isa sa pinakamatanda sa Asia 'yan eh. Pero ino-honor pa din ng mga Amerikano ang kanilang treaty sa Pilipinas. Ito nga sa oras ng digmaan sasaklolo obligado ang mga Amerikano sa Pilipinas at ganun din ang Pilipinas sa Amerika. Yan isa sa pinakamatanda sa Asia, yung treaty na yan. Patuloy pa din po silang nasa palibot ng Pilipinas eh. Bakit? Ano ang mga dahil? Ako sa palagay ko mga boys, may technology kasi, may equipment, ang mga Amerikano na nakikita nila ano ba yung mga kayamanan, natural resources diyan sa Pilipinas o sa ating bansa. Na po pwedeng ito'y magiging isang daan para ang Pilipinas sa darating na hinaharap, sa future ay isa sa magiging makapangyarihan, isang bansang masasabi nating pinakamayaman. Hindi lang natin alam kung ano yon, pero mayroon akong ibibigay sa inyo mga kapirasong mga information bakit patuloy pa rin ang Pilipinas o ang Amerikano dito sa ating bansa. Yan nga isa sa mga dahil dyan, meron silang technology o equipment para matrace nila yung mga kayamanan na yan sa Pilipinas. Pero maraming nakakapagsabi. At kayo na rin po ang nakakapansin o makakapansin. Ayaw lang talaga na, kumbaga ang Amerika o ang Pilipinas, wala talaga siyang sapat na kakayahan. Wala siyang technology. Kumbaga, wala talaga. Kahit alam mong mayaman ka, hindi mo naman alam paano mo gagamitin yaman mo. O diyan, sa harap mo, ang daming mga pera na gabundok ang pera mo, pero naandyan lang. Hindi mo alam paano mo gagamitin. Paano mo ito i-manage. Alam mo lang may pera ka, pero hindi mo alam kung paano. Pero itong sinasabi ko mga koys, ang Amerika maaring may nakita sila sa atin. Isa dyan sa mga information na nakuha natin mga koys, at pwede nyo naman suriin, yung sinasabi nila na God, G-O-D, or kaya ang ibig sabihin niyan ay gold, oil, at ano po yung letter D mga koys? Ano po yun? Deuterium. Although maraming mga critics about the presence ng deuterium. Iyan ang future fuel yan ng buong mundo. Kumbaga itong future fuel na deuterium na yan, pwede gamitin yan sa mga sasakyan at mga makina na kung saan ang kanyang usok ay tubig. Kumbaga humid. Hindi siya kagatulad ng ating gas ngayon ang usok ay talaga namang usok talaga na hindi siya harmful sa ating kalusugan. Ang deuterium base sa mga scientists, ang composition o chemical composition niyan kapag ginamit yan sa mga makina, sa mga sasakyan, kumbaga ang pinakausok niyan, wala siyang usok kundi isang humid. Kumbaga para siyang, alam niyo yung humidity, mga boys, na medyo pag mamasa-masa, sabihin natin mga hamog-hamog. May hamog ka nakikita, may nakakapa ka, parang ganun ang magiging resulta pag ang deuterium ay gamiting fuel ng mga sasakyan or makina. Maraming mga critics yan, pero hindi naman natin sinasara yung pagkakataon na yan dahil marami naman pong nagsasabi na merong ang Pilipinas deuterium. Okay, gold, oil, deuterium. Kumbaga ang Pilipinas nakaupo sa isang malaking ginto.
Meron din sila nakita na isang malawakang langis, oil, na hindi pa talaga lahat nape-penetrate. Bakit kamo ang Amerika? Laging ganon. Although sinasabi nila geographically at strategically, sabi nila, kaya nila gustong-gustong makipag-tie up sa Pilipinas o maging partner ang Pilipinas ng Amerika, dahil geographically, strategically, ay napakaganda na location ng Pilipinas. Lagi tayo doon dinadala. Lagi tayong dinadala doon. Although, totoo naman po yun. Meron talagang advantage ang Pilipinas, ang kanyang location. Pagdating ho sa geography at saka sa strategic location ng Pilipinas pagdating ho sa economic at military. Hindi naman natin siyempre sinasarado yon. Totoo naman po talaga yon. Pero kadalasan doon ho tayo dinadala ng mga historiador o ng mga komentarista o mga analyst patungkol sa Pilipinas. Pero hindi masyadong pinag-uusapan, tandaan niyo mga boys, hindi masyadong pinag-uusapan o hindi pinasisikat, hindi pinaiinit itong GOD na to, na yung gold, oil at yung deuterium. Bakit ang Amerikano nandito pa din sa ating Pilipinas, sa ating bansa? Mula pa noon sa panahon ng mga Kastila, nananatili pa rin sila dito sa Pilipinas. Wala silang balak na kumalas talaga. Napakalit ng bansang Pilipinas. Although pwede nga nalang gawin Wag na nila tayo pansinin. Wala na sila dapat dito sa Pilipinas. Pero bakit patuloy silang nandito sa Pilipinas? Magkaroon man tayo ng presidente na hindi masyado maganda ang relation sa mga Amerikano, simple lang kanilang gagawin. Pwedeng tanggalin yung presidente ng Pilipinas or palipasin yung 6 na taon, maghihintay sila ng panibagong presidente ng Pilipinas para maging maayos ang kanilang relationship. So nandun pa rin yung isang paraan, nandun pa rin po yung isang estratehiya na ayaw talagang umalis ng Amerikano sa Pilipinas. Yan ho ang isa sa mga strategy nila. At ayaw nilang kumalas talaga ng tuluyan. Kayo ba, may napansin ba kayo mga boys na talagang maramdaman natin, makita po ninyo na ayaw ng mga Amerikano ang Pinoy. Ayaw ng Amerika ang Pilipinas. Hindi lang talaga geographically o strategic ang ating location. Alam nyo, pansinin nyo mga boys, yung gold, yung oil, deuterium, may technology po ang Amerika. Nakita nila yan. Kumbaga, ang Pilipinas na nakahiga sa maraming ginto. Alam na po natin yan. Kaya nga maraming mga nagmimina ng ginto sa ating bansa. Kinukuha lang talaga ang sustansya ng kayamanan ng Pilipinas, yung mga ginto na yan, ng mga bilyonaryo. Isa na nga dyan si DMCI, si Kunsunji, di ba? DMCI, sa mga hindi ko nakakilala, naging isa sa pinakamayamang tao yan, si Kunsunji. Yung DMCI niyan, sikat yan, general contractor, isang construction company po yan, sikat po yan. At isa sa kanilang business ay magmina ng ginto. Kung hindi ako nagkakamali, isa sila sa malalaking nagmimina ng ginto. Pinatatahimik lang nila ang mga issue patungkol sa ginto, masyado nilang itinatago. Parang ayaw nilang ibigay sa bawat Pinoy ang mga kayamanang nakikita ng mga taong nasa itaas, mga taong sikat sa lipunan, mga taong sila lang ang nagkakamkam. Sila lang po ang gumagamit ng kayamanan ng Pilipinas. Hindi natin alam. Karamihan ay ayaw nilang i-share yung mga kayamanan na yan sa bawat Pinoy. Kasi talagang yayaman ang Pilipinas, Gusto ng mga nagmamanipulate sa atin, yan mga koys, may nagmamanipulate sa mga kaisipan ng Pilipino sa Pilipinas. Meron sila na nagmamanipulate. Gusto nilang manatiling mahirap ang Pilipinas at gusto nilang isipin na hanggang doon na lang ang mga Pinoy. Kaya ibang usapan po yan, pero ang pinapansin natin, ang ating pinag-uusapan mga koys, kung bakit nananatili ang Pilipina o ang mga Amerikano. Dahil meron silang technology, sila lang po ang nakakaalam, sila lang po ang nakakita ano ang mga kayamanan na yan sa Pilipinas. Yan nga yung binabanggit ko, yung gold, oil at yung deuterium. At mapansin nyo po mga koys, itong deuterium na ito, kung mapansin nyo po yan, nasa likuran po yan. Kumbaga sa mapa ng Pilipinas, pag nakikita, syempre nasa right side po yan Sa right side po yan naka-locate yung deuterium na yan ayon sa mga expert. Although may mga critics, wala daw.
Wala daw deuterium ang Pilipinas, no? Iyon daw ay hindi reality. Bakit ganun ang kanilang bakit ganun kaagad ang kanilang kontra? Yung gusto nila alisin ang usapin patungkol sa deuterium. Gusto nilang ilihis ang usapin sa ibang bagay at maniwala ang mga Pilipino na isang fake news ang deuterium. Ayaw nilang mapaniwala ang mga Pilipino. Itinatago nila yung totoong information. Maaring ganun po at maaring ding hindi totoo base sa mga critics. Pero sa totoo lang, ang deuterium, kung pag-uusapan natin talaga yan, ito mga koys ang deuterium nasa right side ng mapa ng Pilipinas. No? Alam nyo kung saan ang pinakaan niya? Saan siya nag-concentrate? No? Doon sa harap ng Sierra Madre. Ang kabundukan o kahabaan ng kabundukan ng Sierra Madre, mga koys, 300 kilometers yung mahabang bundok na yan ng Pilipinas sa bandang Luzon, sa right side. 'Di ba? Andiyan po yung Sierra Madre. Humigit kumulang 300 kilometers po yung mahabang bundok na yan At alam nyo naman siguro, mga koys, ang karamihang bagyo ng Pilipinas nakakonsentrate madalas sa Luzon at hindi binabagyo ang Mindanao. Kung binabagyo ang Luzon, kasama ang parte ng Visayas. Pero itong malakas na bagyo galing sa Pacific Ocean, binabangga niya. Binabangga doon. O kumbaga, dadaan po yan sa kabundukan ng Sierra Madre. At pag dumaan po yan, humihina yung lakas ng bagyo kapag sinanggaya ng Sierra Madre. Pero itong deuterium na yon, ito mga boys, naandyan lang po yan sa harap ng Sierra Madre. Sa tingin niyo mga koys, ito ay coincidence? Kaya po mag-isip, coincidence kaya yun? Kasi kung saan yung Sierra Madre, doon sa harap ng Sierra Madre, kahabaan ng kabundukan, na kung saan, naandun yung dagat. 'Di ba? Meron diyang bagong tuklas na, kumbaga, nakalimutan ko lang dyan hindi po kasi yan masyado ang ating pag-uusap. Ang ating pinag-uusapan yung pananatili ng Amerikano. Kaya na-connect natin itong deuterium kasi itong Sierra Madre, sa tingin nyo mga koys, coincidence ba yun? Na nilikha ng Panginoong Diyos ang Sierra Madre. Coincidence lang kaya yun? Napakahabang bundok, 300 kilometers mahigit. Panangga para sa mga bagyo, humina siya. Pero kung alam nyo mga koys, ayon sa mga expert, pag wala yung kabundukan ng Sierra Madre at diretso lang isang patag o kaya isang maliliit na bundok, alam nyo, baka isang daan lang ng bagyo, limas lahat po Mauubos ang Metro Manila pagdating sa lakas ng hangin, bagyo, kasi walang sumasanggi Siyempre, sasanggain niya ng Sierra Madre, hihina siya. Pero yung by coincidence lang yon mga koys. Di ba napakaganda ng design ng Panginoong Diyos sa Pilipinas? No? Kasi dumadaan kadalasan ang mga bagyo sa Pacific Ocean, sasanggiin ng Sierra Madre. Hihina na siya pagpasok sa Pilipinas. Pero ang deuterium na andun sa kahabaan, sa pinakamalalim. Kasi ang Pilipinas, isa yan sa pinakamalalim na ocean sa buong mundo. Doon natutulog ang deuterium sa kalaliman na yon. Natutulog siya. Nakikita yan ng mga Amerikano Pati yung gold, pati yung langis. Kaya nga, ang daming mga natutuklas ng mga langis, sa Bisaya, sa Mindanao, at sa West Philippines. Simula yan, pero mo ang langis natin, mula Luzon, Visayas, Mindanao, may langis tayo. Ang ginto, Luzon, Visayas, Mindanao, may ginto tayo. Ang deuterium po mga koys, bukod tangi ang Pilipinas sa buong mundo na kung saan merong pinakamaraming deuterium ang Pilipinas. Sabi ng mga scientists, yung deuterium na yan ay naturally umiikot yan 365 days. Kaya nga po siya hindi siya nauubos Kumbaga nare-replenish po siya mga koys, yung deuterium na yan. Nare-replenish siya. Kumbaga wala siyang capacity na maubos, naturally speaking. Hindi kagaya ng langis, yung fossil, nauubos na. At kaya nga nagkukumahog ng mga Arabo na magkaroon sila ng mga income bukod sa langis. Kasi alam ng buong mundo mauubos na nga ang langis.
Kaya nga nagda-divert na sila, nagre-research sila ng pamalit. Siyempre, mas maganda, clean and green. Yan na nga ang deuterium. Ang kagandahan yan mga kois, ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas ho, ang bukod tanging bansa sa buong mundo na merong pinakamaraming supply ng deuterium. At nasa kailaliman lang po yan ng Pacific Ocean. Nandyan lang po siya. So, anong ibig ko sabihin? Ano mga kois? Sa tingin nyo po ba, ang Amerikano, hindi ho yan. Kumbaga, ang Amerikano, kilala yan as a leader na wala silang mga permanenteng kaibigan, wala rin silang permanenteng kaaway. Kundi, ang permanente sa kanila, yung interest. Bakit ang mga Amerikano nananatili sa Pilipinas? Sa kabila ng sabi nila, sila talaga sila superpower at sila challenge na nga sila ng China. Pero bakit sila nananatili at gustong-gusto nila na ang kanilang presensya ay meron pa rin kaugnayan o meron pa rin silang communication, meron pa rin silang relationship sa mga Pilipino? Bakit? Kayo mga kois, mag-comment po kayo. Ano pa bang mga dahilan sa tingin nyo bakit nananatili ang Pilipinas o ang mga Amerikano na yan? At lagi nating narinig sa kanila, geographically speaking, strategically speaking, talagang advantage ang Pilipinas base sa mga Amerikano sa kanilang analysis na ang Pilipinas ay maging kaalyado nila. No? Although, pwede naman nila all the time, no? Huwag na tayo nila pansinin. Mayamang bansa naman sila. Kumbaga, wala silang kailangan sa mga Pinoy Yun lang man po ang ating talakayan dyan mga kois. Kayo, ano po ba ang naisip? Kaya, mag-comment po kayo. At sana ho, mga kois, pa-subscribe naman at pa-like naman at mag-comment. At magsabi kayo kung ano ang mga dapat natin talakayin pagdating dito sa mga iba't ibang mga usapin sa ating bansa, sa ating mundo, at kung ano-ano pang mga information na makakatulong, makapagbigay ng kaalaman sa ating mga kaisipan, sa kabataan, sa katandaan. Hanggang dito na lang po. At ulitin ko po, mag-subscribe, paki-share, mag-comment, at pakahit naman po ang notification button. At magkakaroon pa tayo ng mga panibagong talakayan dito lang po sa ating channel na Usap Tayo. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.